Ako po si kapatid na Tirso Salaysay Cruz. Po. Dito po kami sa lokal na po ng Yuira, distrito po ng Pampanga North. At kasalukuyan po, ako po ay Pangulong Diakono, panglimang Pangulong Diakono. Ako po ay nakatapos po ng pag-aaral, BS Mining Engineering po. Ngayon po, currently po ay nag-employed po ako sa Department of Environment and Natural Resources, Region 3. Pero line bureau na po kami, nasa Mines and Geoscience Bureau po ako, Regional Office 3. Dati po, kami po ay masigla rin po na kaanib sa relihiyon ng Katoliko po. Masasabi ko pong masigla po akong Katoliko kasi doon din po kami pinalaki ng aming mga magulang, na lalo na po sa pagdalo ng yung pagmimisa linggo-linggo at pagdalo rin sa yung mga prosesyon na lalo na pagka may mga okasyon pantungkol sa Katoliko po. Naalala ko po nung ako po ay binata pa sa mga piyesta, yun, nakikipasan po kami ng mga patron pagka may mga prosesyon. Yan, sumasama rin po kami dyan. Tapos minsan po yung mga panahon po ng tinatawag nilang mahal na araw, sumasali rin kami dyan sa paglalakad ng mahabang makarating lang po sa mga tinatawag nilang iglesia bisita iglesias na sinasabi po nila. Kasi po parang ang paniwala ko po at pakiramdam ko po noon ay kapag nagagawa mo yung ganung bagay na may kasamang sakripisyo, alam ko po nakapagbibigay din po ako ng kapurihan sa Kanya. Kinikilala ng Diyos yung aking pagsasakit, pagpapagod. Yun po. Naging kaanib po ako dahil yung panganay po namin kapatid, ang Ka Jerry Cruz, panganay po namin. Siya po ang naunang mag-iglesia po sa amin. Noon po, nung pinapakilala niya po sa akin ng iglesia, siyempre yung normal reaction as wala ka namang pagkakilala, kabatiran sa aral ng iglesia, talagang sinasagot ko po sila. Sinasabi ko po na ako ay Kristiyano. Tapos, pinagtataguan ko po talaga sila sa panahon ng pag-aaral. Bilang siya po ang tumutulong kasi sa akin sa aking pagtustos sa aking pag-aaral, natural lang din po na magpasakop din po ako sa kanya. Pero sa lihim po noon ay talagang Iglesia ni Cristo pa lang talagang parang may halong na po sa akin, parang nagagalit ako na kasi unang-una magkakasama kami magkakapatid, bigla kaming nagkahiwalay dahil sa paniniwala, dahil ka sa Iglesia ni Cristo. Nagmula nun po, siguro naka-attend po ako ng mga 3 to 5 years, 3 to 5 session po ng doktrina. Ang nagdoktrina po sa akin si Ka Angel Enconado pa po, doon po sa lokal ng Talon, Las Piñas. Nagmula po noon, pag-attend ko po ng pangatlong pag-aaral, yung succeeding session po namin ng doktrina, naramdaman ko po na kakaiba. May kakaibang nararamdaman ako sa puso ko. Parang may kurot sa puso ko. At bigla na lang po ako na po mismo yung nagpupursige para galing pa po ako ng school from Adamson, biyahe pa po ako ng Manila Times Las Piñas kasi noon po ay doon po nag-work ang aking kapatid na panganay, si Ka Jerry. Doon pa po ako umuwi. Kahit po ginagabi po ako, dumediretso pa po ako ng lokal ng Talon para ma-meet po si Ka Angel para makapagdoktrina po kami. Yung doktrina po sa tunay na Diyos at ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung pumukaw ng aking pansin na ang Diyos pala ay iisa. Sa pamumuhay po natin, lalo na kapag tayo'y sumasamba,
mararamdaman mo na may Diyos pala. Opo. Nagkaroon po ako ng pananatakot. Noon po kasi, nung binata po ako, wala po akong takot na gumawa ng paglabag. Pero nung naging iglesia po ako, nagkaroon po ako ng malaki po ang nagbago po sa akin yung pagiging una pananaw ko sa iglesia ni Cristo. Lalo pong nagbigay sa akin ng diin, nagbigay sa akin ng mas lalong pagpupursige na lalong mapag-aralan pa yung mga ibang doktrinang sinusunod sa loob ng iglesia. Ang karanasan ko po, mas lalo pong lumalakas ka, pinalitibay yung pananampalataya mo, yung sa pagsamba po. Kasi kapag napagtagumpayan mo po lahat ng hadlang, lahat ng pag-uusig, at na pagtagumpayan mo, nakadalo ka ng pagsamba. At sa panahon ng pagsamba po, yung bahagi po ng pananalangin sa pagsamba, mararamdaman mo naman po siya na nandun siya, nakikinig siya sa'yo sa mga panalangin po natin. Nabautismuhan po ako October 20, 1989 po sa Templo Central ng Iglesia ni Cristo. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil binigyan niya po ako ng katuwang ng asawa na mananampalataya. Katuwang ko sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa ginagawa ko yung tinutupad ko yung tungkulin ko sa loob ng iglesia. Binigyan din po kami ng 3 anak na mababait. Lahat po sila ay may tungkulin sa loob ng iglesia. Ang pangako ko po, paninindigan, kailanman po hindi kami tatalikod sa aming pagka-iglesia ni Cristo. Mananatili po kaming masiglang tumutupad ng aming mga tungkulin. Matiyak na kaisa kami ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Ano man po ang kanilang inilulunsad na mga programa, aktibidad, kaisa po kami noon ng aming sambahayan